Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldo ning Miyerkules keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po, Sister Daisy Enriquez. Good afternoon. Afternoon na, ne? Mm-hmm. Ako naman po si Tita Doris. Makikisali din po ako ngayon sa Oo. Buti Ay, na lang. syempre, kasi kayong dalawa ang kailangan kong makausap dahil yung mga comments kahapon, tapos yung mga may conversation kasi kami kahapon, Miss Doris. Mm-mm. Kaming dalawa ni Tita Day yung nandito. Mhm. Pinapakwento ko, wari Tita Day, pipagkwentuhan tamo. Nung nanulareng activities, nung nanulareng plans na ning Commission on Catechesis, especially regarding the field, Mhm. the programs on the ground. Mhm. Yung mga updating, Miss Doris, di ba? May idea ka naman ng mga yan. Mhm. Miss Doris, o Tita Doris, yan naman po, Kenyan Legion of Mary, at ngayon, ma-mandate na nala. Dening si Among Garuba ang nag-mandate. Sabi, sinasuggest niya na pag legionaries, sana kapag legionary, Mhm. katikista. Oo nga. Magkaano yun eh. Magkahawig. Yung responsibility ninyo is very, very similar. They go hand in hand. Mhm. Mhm. So, kailangan talaga pag-usapan ngayon. Let us see paano magkikita yung on the ground at paano makikita kung ano ang ginagawa ng Commission on Catechesis on the ground na activities or programs, paano mag-meet with the needs. Mhm. O, diba? So, si Tita Doris, kukwento sa atin kung Sige. ano yung challenges ng individual catechist. Mhm. Tapos si Tita Day naman, wari Tita Day, sasabihin nyo, atin updating, Oo, marami iba't atin na. challenges. Mhm. Lawenta mo, baka naman makapag something like a needs assessment tamo. Kasi sila yung nasa battlefield eh. Yes. Ako yung nasa command center. Yes, oo. Tama. So, Nyapin they- Tita Day. Sundo tamo pong bagay itang pipagkwentuhan tamo pa muna po. Mhm. So, sabi yung, konting recap. Yes, po. May updating. Wari mag-update la po rin catechist. Oh, yan. Per vicariate. Vicariate. Regularly yan. It's supposed to be every year. Mhm. Yung Ila- field director, si Father Bong, at si Tita Day, yung field coordinator, pupunta la po rin ka rin vicariates. Vicariates. So, makibalita. Labing adwa. Labing adwang vicariates. Mhm. Pupunta lang dala, makibalita la, nanong malilyari, nanoing activities da, o nung nanoing issues Yes, that need to be addressed. that need to be addressed. And then, from their end, nano naman ing gagawan da itapin. Atin standardization. Yes. Mhm. In fact, dapat nung lawen tayo, review tayo yung kikatang handbook, para maging mas effective la den kikatamong catechist. It is really important na i-review they have the right intention why they volunteered. Mga tanano maning hugot dumalan kembiyeda as catechist, they will keep focus on why they intention talaga nila. So that will keep them walking on the right track at hindi sila bibigay. So, kailangan talagang formation dyan, no? And then, lahat makikita mo sa handbook. You should be spiritually disposed, no? Ibig sabihin, yung spirituality mo, at dahil echo tayo diba? So, you cannot give what you don't have. Yes. You cannot Right. speak effectively if you don't speak from your heart, from your experience. No? So, importante yun Kaya tayo nagiging katekista, nadama na natin. Kaya ini-echo natin. Ganun lang yun. And then, yun na nga, it is not, it is really imperative din na yung mga parish priest natin nag-ano dyan, nagsusupport. Yes. Nandyan din sa handbook yan. No?
I believe na-distribute na namin yung mga handbook. Ay, kung yung attention please, yung mga catechist na hindi pa nabigyan, just tell your coordinator so we can give you copies. With the formation, Tita Day, ano po ba yun? Meron kayo nakaschedule na for the year na these are the vicariates that you're going to visit for the formation? For Or the- sila yung nagre-request? Yun, for the past year since I took my position as a field coordinator, as far as I know, we went as needed, as Oh, yes. requested. Kasi sila mismo ang nakakaalam if their constituents need formation, no? So we went as needed Okay. according to priority. Halimbawa, alam naman i-schedule mo yung cathedral, talagang fully formed yan. So, inuuna namin as needed upon request. Pero now, which reminds me, thank you for asking that question. Siguro, ilalagay ko sa isa sa aking mga priority din yan na to check, no, on how we can really see to it na nabigyan ng formation lahat ng mga Yes po, applicants. opo. No, para ma-meet yung ating dito sa handbook. Kasi sa Manila, speaking from experience, sa Manila, nung nandun ako sa, yung sa diocese ng Cubao, Yes. would you believe, no? Nagtuturo ka, merong isang katekista na nag-observe sa'yo. Talagang ganun sila ka-rigid. Dito, I don't think we can still do that, Yes. no? At saka po, sis, no? Parang looking back, no? Yes. Nung pong nandun nga din ako sa Manila, nandun ako sa Makati. Oh, sa Alam niyo po Makati. bang bawal magturo ng hindi ka umattend ng weekly formation? Ganun din sa Oh, di ba? Cubao. Weekly. Ganun sa Kaya Cubao. talagang diniin ko yung weekly. Iluluto ka muna. Diba? So parang, So, kunwari meron we ka- had the same experience. Yeah, parang, so may klase ka kunwari nung Friday. Mhm. Diba? So every Friday yung catechism. Oo. No? Whether it's adult or children. Mhm. Pagdating ng Wednesday, you have to attend the formation. Ay, naku, ganun nga sa Pag Cubao. hindi ka umattend, hindi ka pwede magpakita ng Friday o kaya naman nandun ka mag-observe ka that you don't have the right to speak or to Correct. do the Mhm. to initiate, To- 'di ba, oo. yung Ganun nga, yung Sister lesson. Karen. Alam mo, ewan ko sa Makati, but in the Diocese of Cubao, dalawa yung once a month Meron kang formation, meron kang prayer day. Lahat, Tama yan. lahat ng mga katekista ng Cubao, they have that prayer day. Aside from the formation. Kasi they go hand in hand no? Hindi lang yung utak mong ma-under dyan. Siyempre, yung puso, dapat yung Actually, spiritual oo, life mo, tama. dapat very rich. Kasi, naku, madugo yan Oh, tsaka parang ang lalakas kasi, punta muna tayo dun sa bata, no? Mhm. Ang lakas ng pakiramdam nila na kapag kaya medyo kulang ka sa sinseridad. Mhm. Na Ay, yun nga, yung mararamdaman yan. Oo, parang medyo mahirap, no? Yes, Parang mararamdaman nakita yan. mo yung resistance, Oo. kita mo yung parang hindi ako mahal itong mga bata na to, no? Pero kapag ka seryoso ka, kala mo talagang ikaw yung nanay nila, Superstar lumalayo. ka. Yes, oo. Ay, akala nila, madali lang yung, dito kasi, turo yung pangadi. O, akala natin, ay, nag-retire na ako, so dapat ganyan-ganyan dala. Pero, excuse me, kailangan po tayong mag-form, mag-aral, and then we should know everything about our Catholic Church. At kung ano yung mga yung mga pwede nating malaman tungkol, pati sa exorcism, sister, ewan ko, hindi ka naka-encounter ng ganyan sa Makati. When I was in Cubao, sa Quirino High School, biglang-bigla, sister, punta po kayo dito, emergency po. Akala ko, no? Yung pala, meron daw isang bata na, Nasasaniban. yes, they think na nasasaniban siya. Oo. Ay, naku, ako pa naman ay hindi pa loaded tungkol sa ganyan. Naku, I had to really, be strong for them. So, syempre, you show them, oh, yeah, sige, everything will be okay. Sige, we will find a way, ganyan. And just to find out, meron lang pala siyang problema sa family na nilalabas niya sa Psychological school. yung- Tama. So may assessment. Oh, bigla ako nakahinga ng malalim. So yun nga, yung formation ng catechists. Oo, Yamo malawak yan. po, simple Ela, Oo. basta-basta. Okay, but kasi den catechists, ila mo rin din maging formators. Yes. They're not just teachers. Siguro ita nga man yun nandin Tita Day, kailangan lumino ita. Nung catechist ka, kamo kabud tuturong pangadi. Yun. Kasi nung Isang part lang yung worship na yun tuturong pangadi, you can learn that from reading. Simple as that. Exactly. Mag-memorize ka, Oo. tapos yari, biyasa kang mga di. King. Pero that's the rote. Oo. Kasi when you say tuturong pangadi ngeni, Mm. parang tinuturo mo stories, di ba? Mhm. Yung
Our Father. Yes. Formula prayers. Oo. Pero yung method of praying, yung parang... And you explain the 7 articles ng Our Father. Mhm. Is dapat. So, medyo maraming challenges. Mhm. Pero tingin ko naman, kasi may mga effort naman, Mhm. hindi naman tayo basyo. Mhm. Oh, yes. Pag-uusapan natin yan, balikan talapuren, sunduta mo yung pipagkwentuhan tamo, Mhm. penandit, kay ba't na break, pero kareng listeners tamo po, agkat da kayo pa mo. Mhm. Nano po ing delanan yung formation niyang anak kayo, lawen tamo nung nano pen king bale, king eskwela, ding pengariyo po, ilareng katikis tayo, o reng katikista talaga. Naalala ko, si Mami may tuturo daw pa kanong katon narang makanong. Oh, katon nga. Anak nga ba yung katon? Mamaya. Parang ako pa yung pinakamatanda dito ngayon, ha? Mo sa Sandali. kariton. Hindi. So, Naalata niya tayo pa nagtanong sa kanya. yung mga, para po kareng listeners tamo, text yo po rin kay kayong pakibat, karening kutang tamo, karening numbers. Sa number ng Smart ay 0918-351-8282, 0918-351-8282. At sa Globe ay 0915-954-1303, 0915-954-1303. Sa Sun naman po ay 0923-231-4124, 0923-231-4124. Yan. Naku, tatlo-tatlo yan. Text nila po ketang pakibat yo kay ning kay katamong kutang nung nino rin kay kayo mumunang katikista at nung makanano da kayong pinorma o formation. Kay bat na po ning break, basan tala rin text messages. Okay. Mayap abak Mayap paugto, mayap abeng, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan, Santa Iglesia Penimunan. Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya liwang balita king mabilog a Pampanga ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon a kinalap da ring DWBL-FM 91.9 News Team king Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugto, alas 3:30 ning gatpanapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News. Kenny Wu king DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, king dake ning kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang bilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta ng talo, then kapag ang pakakalo. Pasyalan talo. Let us valid over them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan talo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawan da king kasalukuyan, ampon nano ing talingdoda king daratang a panahon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya.
Balang Martis ampon Huwebes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Millions of prayers are lifted each day. Millions of questions are asked for favors and futures, for healing and hope, for trials and tests to pass. And I wait and I wonder when answers will come. Wonder if you've even heard times that I find myself yielding to doubt. I call to mind these words. In your own way, in your own time, in your own wisdom, not in mine. By your love, by your holy will, all prayers will be answered in your own time. I've had my moments of darkness, oh Lord. I've had my share of pain. I felt abandoned, unloved and alone, with no shelter from the rain. Yet at times when I feel I'm about to give up, your love takes me by surprise. In ways unexpected, your goodness unfolds before my very eyes. In your own way, in your own time, in your own wisdom, not in mine. By your love, by your holy will, all prayers will be answered in your own time. So I know that someday, somewhere, somehow, you will reveal your plan. Give me the grace to surrender to you, to trust your loving hand. In your own way, your own time, your own wisdom, not in mine. By your love, by your holy will, all prayers will be answered in your own time. All prayers will be answered in your own time. Magbalik tamo po ngeni, Kenny Pamurin, syempre,
King Kwentuhang Katoliko, King 91.9, Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. At pisasabihan tamo pamurin po na nula rening amanuan tamong challenges. King pamanuro ning katesismo. Ampong nano naman ning eta naman malakwan mo ken challenges. Kailangan atin tamo mo naman response ne Tita Day. Of course, oo. Lalo na ang mga katekista parang mga sundalo yan eh. Sasabihin mo ba, gusto kong magsundalo, ganun. Tapos dadaling ka sa battlefield without any ammunition or sabihin na nating may ammunition ka. How will you use that? Paano gagamitin yon? O yung mga maraming do's and don'ts, di ba? Siyempre, ito-train ka muna. It's a rigid training talaga yan. So, hindi yung basta-basta decision lang yan. But you need to be willing to be trained, to be formed. Kasi baka, ako, Tita Day, excuse me, with all due respect, I would not like to call our training rigid. Siguro dapat rigorous. Rigorous, that's the right term. Rigid, masyado naman madugo, hindi flexible. Pero pag rigorous, medyo flexible na rigid, nasa gitna. Pag rigorous kasi, ibig sabihin, may quality. May quality. Tsaka, masusi. Careful, pinag-aralan. At gano'n naman yung ginagawa talaga ng mga katekista natin. Buri ko pong kutang kang Miss Doris, Tita Day. Sige. Nano kaya yung gagawan? Sige, bayo gagawan. Nanula rin challenges on the ground. Yun, kasi Miss Doris, nagsimula ka na, di ba? Sa pagtuturo. May mga... Yes po. Bilib ko po ka rin kay Tita Day, ka-Religion of Mary. Yung pamanuro, team effort pa. Wow. Hindi solo flight. Maganda yung ganun. Nipa niya po. Sige, sister. Kasi nga dun sa LOM, di ba? Pagka nag-apostolate work ka kasi, dapat meron kang kayabe. Meron kang kasama. Abe-abe, no? Abe-abe. So, dalawa kayo. Yung isa assistant, di ba? Para sila yung, para silang sergeant at arms. Tapos yung isa naman, siya yung main, no? Tapos, yun nga, yung challenges na sinasabi nga ni Ma'am, siguro yung parang, yung unang observation mo doon sa mga bata diba? Yung parang, ano kaya ang kulang, ano kaya ang gagawin ko dito sa mga bata na to? Diba? So parang, at a glance, hindi naman makikita yun But as you start the lesson, diba? Yung ganyan, no? So parang, ewan ko kung, hindi ewan ko, no? Pero palagay ko, ma'am, kahit na nandun ka sa macro ng catechesis na po, yung nakikita mo yung bata, parang cool KSP, kaya hindi matuto. Diba? Yung bata, gusto nila, maramdaman nila na mahal mo sila para matuto. Yung mga ganon, yun yung mga kulang. At saka napansin ko, the more na nagkukwento ka ng, siyempre, kwentong buhay, doon lang sila nakaka-relate. Pero kapag yung sinabi mo yung mga panahon nung ganyan, ang tagal. Ang tagal ng pick up. Kaya yung formation talaga matters. Kasi parang, I'm sure, tinuturo po doon, ano yung dapat gawin. Di ba? Hindi yung basta ka lang, yun alam ko yung lahat ng dasal, so pwede akong katekista. So, hindi po pwede yun talaga. So, yung challenges ngayon, no, kunwari, nandun kami nga po sa battlefield, no? Parang, frontline. Yun So, yung attitude ready, yes. Diba? Pagkatapos niya yung sincerity nandun, at saka yun niya, yung ating mga armors, no? At saka yung mga, basta everything that has to do with being teacher, no? Na kahit na hindi ka pa naman ganun ka-equip. No? Yun. So, it's a mission-oriented yan talaga. Naalala ko tuloy, kasi yung kinukwento mo ni Tita Day, yung dapat may day of prayer, tapos seminar day also. So, 2 days in a week. Iba pa yung teaching day. Kaya bugbugan talaga. Full-time ka. Full-time, oo. Lalo na doon kasi 2 klase mga katikis sa Diocese ng Cubao, no? As per experience ko doon. May mga full-time, ang tawag nila ay, full-time. Meron naman yung mga, katulad ko noon, Volcats ang tawag. Volunteer catechist. Okay. Kasi yon ay mga catechist na time lang na free time na hindi sila yung mga full-time catechist from Monday to
Friday. Yung Friday na non-teaching day kasi nga yun doon pumapasok yung prayer day or seminar day. Oh, yun lang nga siguro siyempre they can afford doon dahil malaging mga diocese yun. So, yung mga Volcats may allowance lang according to their kung ilan ng kanilang klase na tinuturo. Yun naman mga talagang full-time catechist, yan ang mga meron talagang monthly na Na sweldo. Kasi namamasahe nga naman yan, gumagawa ng mga visual aids nila, maraming din. So, yun. And it's a job. It's a job Yes, talaga. it really is because you're giving your Monday to Thursday na sabihin na natin kasama na yung Friday nga dahil sa nga you have to pray together and study together. Kaya full time. Ano yan you have to pay the bills kasi. Yun, reality yun. Hindi naman kailangan na ay kasi I'm willing and I'm able and I'm supposed to be doing this for God. Hindi ibig sabihin mawawala yung needs. Yes. So kailangan may sweldo talaga sila. Oo. Kasi nga naman win-win situation. I mean, isipin mo bibigyan ka ng allowance ng and then ikaw naman ay hindi ka fully equipped, hindi ka willing magpa-train. Yes. Diba? Hindi ka willing to undergo training and talagang rigorous formation. So, siyempre, lang yun, quits na lang kayo ng diocese tsaka, you should give your quality talaga sa Panginoon kapag nag-serve ka. Hindi yung parang papalis lang ng inip o ng spare lang. O yung ganun. Ang maganda, I am really, it's my dream na sometime, soonest time possible, we can also reach that kind of, system dito. Pero, God willing. Tapos, Sister Day, kanina, nung tayo naka-break, Yes. Medyo may konti tayong kwentuhan tungkol sa updating. Medyo excited ako, And I think, this very moment na maraming nakikinig. Tingnan kaya natin kung yung updates on the sign of the cross alam ng ating tagapakinig. Ano yun, Sister Day? Oo. Yung kahit na hindi ako nakikita, when we make the sign of the cross, yung 5 fingers natin, magkakadikit, and then we put, using our right hand, which signifies power, power from the Lord, At yung power na yun, with your 5 fingers, yung ipo-point mo, yung tips na yon sa yung forehead una, in the name of the Father, hindi ba? So, according to Bishop Sok, it means to say, you are, submitting your mind, to the Lord. Kaya nilalagay mo doon, and you are giving the Lord power to rule your mind, And then, you go down to your heart, yun ang sinabi niya. Yung iba naman sa tiyan. Pero ngayon, according sa mga sinabi na babasa natin at natututunan natin, yung kay Bishop Sok, doon ko binabase, na my heart belongs to God. When you put your tip of your fingers, your 5 fingers, my heart belongs to God. So, nagpapatakbo ng buhay mo, hindi ba heart, Ang nagpapatakbo ng buhay mo ay ang Panginoon. It's the power of God that is nagpapatakbo sa buhay mo. So you go to your left, going to the right. Sabi ng isang catechist, sabi niya, why left to the right, hindi right to the left? Kasi it's a symbol from Hades to paradise. From a sinful life to a life that is saved already. Kaya left, di ba? Nangaliwa siya. Ibig sabihin wrong side. Di ba? Parang ganun, di ba? Then you are, through your mind that belongs to God and your heart that belongs to God, you are now able to transform your life from sin to salvation. A life that is saved. So that is, alam mo kung alam lang iba natin mga kapatid, ang importansya ng sign of the cross, which ang iba natin mga kapatid na Kristiyano, ayaw nilang gawin yun, Pero alam mo, ako as much as often as I can sa maghapon, I really would like to make the sign of the cross. Parang to give me the assurance na I am protected by the Almighty. Ang isip ko, ang puso ko, at ang aking gawa. So, they will see God in the way you live. Kapag you do that every day. So, my dears, make the sign of the cross as often as you can. Kahit may nakakakita, nasa McDonald's ka, I make the sign of the cross talaga. Tsaka di ba yun sa mga bata, Para medyo nasasabi natin, every time you see,
yung simbahan na Yes. nadadaanan, di ba? Pinapapractice natin sa mga bata yan, Yes. no? Yun. Ako, hindi lang ako nagsasign up doon. Halimbawa, dumaan ako sa katedral. And nagkataon na doon ako sa tapat ng pinto na nakita mo yung altar. Hindi lang ako magsasign up doon. Magbabaw pa ako. Oo, yan. Ba't ako mahihiya? Talaga magbabaw ako. Kung pwede na mag-genoflex ka pa eh. Pwede na yung bow. Kalsada. Hindi, tsaka ganito, baka bigla ipara yung jeep, no? Kasi akala niya, bababa ka na, magka ganun. No? Oo, ganun yun yan, ako. no? So, yun yan, Kaya, reverence. alam mo, sarap talaga yung if you are practicing our Catholic faith, kung talagang alam mo yung ibig sabihin ng bawat galaw ng isang Katoliko sa mga rito, mga gestures natin, ay magbe-benefit ka spiritually and you feel good about it. Tama. At Miss Doris and Tita Day, at yung tapong texters. Ano daw? First two pa mo. Sabi Sige. na Nining Meto Maya, pagat panapon po, I'm JC ng Pampanga, Angeles. Mhm. Pulong Maragul, Angeles City. May pulong masle doon, di ba? Pulong Masle, Guagway. Ay, Guagway. So, eto, from JC, salamat JC for texting us. So, nakikinig siya. And then from 9880, sabi niya, ang una daw niyang naging katekista ay ang kanyang mga magulang. Wow. Kasi ang tatay niya ay Legion of Mary. At Wow, ang tingnan nanay mo. niya ay Children of Mary. Sa ngayon, natapos na daw siya ng religious ed sa Assumption University. Ang ganda daw ng programa natin. Oh, salamat. This is from Sister Remy David of Angeles City. No, Kilala ko. salamat. Kilala mo. Kilala ko. Hi, yan. Sister Remy. Hello. How are you? Salamat sa pakikinig. Salamat po sa suporta niyo kay katamong programang Kwentuhang Katoliko. Uy, meron pa ding isang sumusuporta kahit hindi siya nag-text, no? Pwede bang banggitin ko yung Oh, pangalan sure. niya? Si Sister Alice, no? Oh. Siyempre sa religious store. At saka si Sister yes. Weng, yung kanyang assistant. Hi, Tita Alice. Ayan. Si Tita Alice ba ay nakikinig ngayon? Yes. Kaya pala, Kaya, malapit na akong hindi padaanin sa tapat ng religious store kapag hindi ko siya binabate. No? Yung answer. Biro lang. Yung answer dun sa isa, yung why am I Catholic? Sige nga po. Diba? Minsan Katoliko ako. Ba't mo nasasabing Katoliko ka? Di ba ganun minsan? Yes, oo. Ngayon, yes. So ngayon, The best answer and the complete answer is tanan. Yes. I am a Catholic because I believe in God, the Father Almighty. Ayun, Apostles' Creed. Nandun na lahat in one package. Kaya, kung Katoliko ka, i-memorize mo yung iyong Apostles' Creed. Hindi na kailangan yung Nicene Creed. Mahaba yun no? Apostles' Creed. Dahil nandun na lahat It will remind you, halimbawa, ninenervyos ka. Tapos, nagwo-worry ka. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Mag-nervous ka pa ba noon? Father Almighty, Creator of heaven and earth. So you just feel relaxed. Yes, I have a God Almighty who's bigger than my problems. Diba? That's true. Diba? Nandun na lahat yung to assure you that, hey, you're on the right, you're riding you're on the right, in the right boat. On the right boat ba yun? Nasa tamang bangka. Tama. Diba? It is the body of Christ. Ang sarap pag nalaman mo lahat tungkol sa Catholic Church, para kang ay salamat, nasa tamang yung ganon. Sister Day, yung dalawa mong binahagi sa amin, feeling ko mga 2 buwan tong i-discuss ng katekista, no? Sa ganda nung, alam mo yun, sa ganda nung topic at para talaga mas ma-absorb ng bata, no? Parang, kasi, wow, di ba? Yung kala mong simpleng sign of the cross na yun, aba, pag nalaman nyo ng mga bata, ewan ko lang, sabihin nila sa nanay nila pagdating, Mami! Bati ka with matching video pa yan ni Bishop Sok. Di ba? And explain. Ang ganda. Alam mo naman, malumanay magsalita si Bishop Sok. Ang ganda. Tapos yung na mga Why Am I Catholic, and-explain namin yung Apostles' Creed, si Yamong Bong. Alam mo naman si Yamong Bong, alive na alive yan kapag nag-explain with matching video din yan, no? Yes. Yung mga video taken from the movie Son of God. So makikita, may mga film clips yan, may mga segments na na-download ko. So yun, well explained visually, no? Na-explain natin. Saka si Father Bongan, ang galing mag-explain yan. Hindi ka makakatulog, tatawa ka ng tatawa.
Kahit natatawa ka, natututo ka. Ganon si Father Iwan Bong. yung lessons, Oo, no? lively na Yes. lively. Hanggang dun sa 12th article, talagang, wow. Yung Wala pa nasasabihin ganun mo. pala ang pagiging Katoliko natin. Kasi Wala nga, nang 12 yung articles Yes, na dapat which- tandaan dun sa... Which means complete, di ba? Ang Yes. 12 means complete. Aha. Oo, di ba? Nakakatuwa kasi itong pinag-uusapan natin, ano yung challenges on the ground, Mhm. ano yung dapat gawin, ano pa, kwento pa, kasi ano Mhm. yung formation na kailangan specifically, Miss Doris, Mhm. kung Pero- sa tingin mo, oo. Mhm. Pero ma'am, baka kasi makalimutan natin yung kahon, katol, Katon. Katon. Kahon. bago, hindi, yun lang, para matawa. Talagang hindi. Yes, Ano nga hindi ba yun? kita papalusutin Ano doon. yun? Oo. Eh, para naman ako'y naglolola basyang sa inyong dalawa eh. Yun yung pagtuturo dati, alphabets, numbers, Mhm. pero prayers. Okay. Yung tinuturo. Parang ngayon, di ba, yung integrated learning yata yung tawag nila. Kung nagtuturo ka ng English or another language, pero you use history, you use science, you use kung ano man yung content. So yun, religion, yung laman. Kasi kung nagtuturo ka na, kunyari, ABC, o di gagawin mo na example, imbis na si Pepe and Pilar, o di si Jesus at si Mary. Yung mga Oo, ganun tama. yung style daw nila. Tapos may mga kanta din na tinuturo. Yun yung mga kwento ng mga mami. No? Hindi na nalalayo sa pagiging natin. So, yun yung early catechesis. Baka pwede mo yan Pero, ibalik. yes, pero dito, dito sa nasa harapan ko, taking it from the books na galing sa Vatican, na inculturate sa ating ating culture dito sa Pilipinas. Ang nakalagay dito being a catechist means responding to the call to be witness to the gospel, fellow workers for truth in the Lord, a mediator between the catechized and the mystery of God. Dandun sa General Directory for Catechesis, no? Marami yan Ano ito? 1, 2, 3, 4, 5 ang description sa catechesis. Medyo mabigat. Mabigat, oo. Kasi, nung nadinig ko yung witnessing, Ayun na nga parang ano yun Ito pa medyo mabigat. Oh, yeah, sige pa, isa pa. Animating a profound familiarity with Christ and the Father in the Spirit. Big words. Yes, in catechizing adults, youth, children, not only by instruction and good moral witness, but especially by sharing the joy, love, enthusiasm that comes from this ever-deepening relationship with Christ in prayer. Yun, nako. Ang bigat. Kulang ng Parang, Parang ang hirap na responsibility na yan. Ibig sabihin, you should be well prepared, with the proper intention, proper formation, and a good amount of prayer life. Sandali. Yes. Kanina pa tayo formation eh. Oo. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng formation? Oo, yun na nga, yung formation, yung kanina noon pa natin pinag-usapan na ikaw, imomolde ka. Ayun. kasi forma, no? Ipoporma Forma ka. ka. Yung isip, Mhm. kaya may mag-aaral ka Yung iyong relasyon sa Panginoon, kaya merong worship. Yun ang deepen ng iyong relationship sa Panginoon. Dahil nga deep na yung relationship mo sa Panginoon, ngayon ituturo na imomolde ka naman kung paano ang iyong pamumuhay ang siyang mangungusap sa mga tinuturo mo. Hindi lang yung nagtuturo ka by mouth, it should be by action din. So kaya, doon makikita natin dito ang reflection ng ating Panginoon sa pagkatao mo. Sabi nga ni Bishop Romero, sometimes they don't even have to read the Bible or be catechized if they see that it is alive in your own, the way you live your life. Wow. Diba? Christ. Oo, the Christ in you. Yun yung witnessing. Yun talaga ang yun echo. Diba? Diba? Ang bigat mo. Walk the talk. Walk the talk. Hindi yung Walk talk the ng talk. Ngawa ng walang gawa. So, in short, pag sinabi natin formation, kailangan maayos yung ating pinagdaan ng Yes. pag-aaral, Mhm. pamumuhay, kasama Yes. yun. Mhm. So, integrated yung alam mo, yung head, at Mhm. yung Head, ginagawa mo, heart, the heart and the hands. hands. Yun. Know Him, love Him, serve Him. Mhm. Yun. So, in short, hindi pwedeng matalino ka lang eh. Mhm. Matalino, ibig sabihin, baka mamaya, Sa ulo lang yun eh. anong
ilang daang libro Oo. ng catechesis o ng philosophy ng theology yung mga inaral mo. Baka Wala sa ka ulado na- mo yun, memorya mo nongan. Oo nga. Pero nung ngayon naman tagusking puso, Marok ka ugali. o ing Oh, obra mo maniniwala ba naman. sa'yo? Ayun. So, dapat, when you say you're well-formed, buri na sabihan, payandaran mo mismo eh. Of course, naman buri sabihan nita, wala kang kasalanan, perfect ka. Wala naman taong ganun Oo eh. naman. Pero ibig sabihin, in general, maayos ka. Masalese ka pamibiyebye. You are projecting the image of Christ. Ganun lang yun eh. Tsaka, ko, pag sinabi mong well-formed kasi, Miss Doris and Tita Day, Mhm. atin kang, you always have the willingness to learn. Yes. Yun, sasabihin ko sana yung openness mo. Yes. No? Parang ganun nga, hindi, ewan ko kung na-share ko na dito, meron daw nag-uusap, isang barbero at isang nagpapagupit. Sabi nung barbero, alam mo, sabi niya, hindi na ako naniniwala na may God. Sabi daw nung barbero. Bakit naman po? Sabi daw nung nagpapagupit. Tignan mo sa labas, ang dami mga nahihirapan na tao, ang dami namang problema. Kung may God, bakit hindi niya tinutulungan? Sabi daw. Yes. Ay, ako rin po, hindi ako naniniwala sa mga barbero. Bakit naman? Sabi nung barbero. Bakit ang dami? Tignan niyo sa labas, ang daming mahahabang buhok. Bakit Yes. hindi gupitin ng barbero yan? Kasi anak, sabi niya, alangan naman akong pupunta sa kanila para gupitin sila. Dapat, sila ang pupunta sa akin para magpagupit. So, ang ibig sabihin nun, ang mismo, di ba? Ang Panginoon, i-form ka niya if you will allow yourself to be formed. Okay. Interesting. Nako, yung formation, yung catechesis, yung challenges and responses. Parang magiging 2 weeks yata yung discussion na to. Sandali, isundo tayo po yung pipagkwentuan tamo. Sundo yun lang naman po rin kay kayong pakibat. Then text messages you at basan tala kay Batnanim Break. Tired of purchasing raw materials and experimenting with handling and proportioning over and over again? Better to entrust all these activities to an expert supplier. Lessen your worries and simply call your nearest BGC batching plant and they'll work it all out for you. By ensuring precise and quality assured ready mixed concrete, you will surely save time, energy, and resources. To know more about BGC batching plant, visit us at BGC Plant 3 and 4, Cabalansian, Bacolor, Pampanga, or at BGC Plants 1 and 2, Clark Civil Aviation Complex, Clark Freeport Zone, Angeles City, or call 0932-878-2443. BGC. We commit. We fulfill. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Because every Saturday 4-5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Slow my world down for just a while, and
Kaya nitamo pa mo rin po syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king katamong Archdiocesan Radio Station. At sundo tala pa mo rin pong pipagkwentuan din nanula rin nga manuan tamon challenges. Kareng katekista, makanano lang maging mas effective. King karelang pa manuro at yung gagawa na ning kay katamong field coordinator for catechesis. Kasi andyan of course, yung Commission on Catechesis is way beyond ng field, di ba? Pero yung on the ground kasi, di ba? Kahit ang ganda-ganda ng mga plano, ang ganda ng mga programa sa taas, pag di na ibaba, kulang. Pero mama, ano yun talagang yung sinabi ni Sister Day kanina, di ba? Formation and prayer. Tama. Yun na yun. Nandun na lahat. Kung gusto mong masustain yung pagiging effective catechist mo, you should be willing to undergo regular yun nga, sa prayer mo at formation. Minaalala nga po ako dyan sabi ni may quote, no? Yung sinabi ni Bishop Bacani nung nagbumisita siya dito sa dyan sa Dolores. Yes. I think that's Assumption Day yan Okay. Sabi niya, dinifferentiate niya yung theology at saka devotion. Ano daw? Sige nga, share mo nga. Ano napulot Yung daw mo? theology kasi, nagsastock lang talaga siya dito sa So, intelligent. So, sa yung mga theologians, matatalino talaga yan. Walang question about it, diba? So, pasok sa ulo. Pero yun daw, devotion. So, syempre, dapat alam mo yung ginagawa mo, pero nandun yun sa puso. Tama. Kaya nga. You can be a very good theologian without believing. Yes. Totoo yun. Pwede yun Pwedeng head level, di ba? Yes. Ay, sige, inaral ko yan. Ganito yung theory na yan, ganito yung doctrine na yan, ganito yung dogma na yan. Tapos. Pero hindi mo pinapaniwalaan. Yes. Wala sa puso. Hindi tago sa puso. So, kaya ako nabanggit yun nga, yung pagiging katekista, devotion ang dapat na present. Diba? Yes. Mafo-form ka, magdadasal ka, at yun ay papasok kasi dun sa puso mo. Then you apply. Tapos magra-radiate yan sa'yo kapag nandun ka na sa harap ng mga tinuturuan mo. Calling kasi talaga. Yes. So, the last few minutes, talagang sabi ko naman aabot tayo ng 2 linggo sa topic na to kasi parang skimming the top pa lang to Ay, nako. Introduction pa lang. Sabi ko kay Tita Day kanina, Miss Doris, gusto kong malaman kasi yung mga kwento on the ground mismo. Ano ba yung mga kinukwento ng mga katikista na sarili nilang experience? Yun dapat yung pag-uusapan. Kaya lang, definition kasi hindi na pa lang. nakarating doon. No? Ay, bukas, tingnan natin. Nandito lahat sa handbook kasi yan ang mga magandang pag-usapan. When I was making this handbook, nung kinocompile ko lahat ng nandito, para ako nag-seminar ng ilang lahat ng kailangan ng isang katikista. Tsaka pag hindi mo muna inumpisahan dito na ano ba yung ibig sabihin ng formation, ano ba yung ganito, mas magkakalaman yung kwentuhan pag in-explain or kinwento ni Tita Day kung ano yung mga na-experience ng ating mga kaibigang katikista sa mga parokya, sa mga baryo, sa mga eskwelahan. Ay, sa tingin ko, mas may laman yan kung aayusin natin yung mga, yan nga, ano nga ba yung mga ginagawang formation programs? Pasada, yung sabi nga ni Tita Day, yung mga updating. Tapos, nano pa po Tita Day? Mga iba-ibang seminars, mga recollections, mga yun na nga. All that involves doctrines, morals, and worship. At saka yun na nga, lagi kong sinasabi, hindi ba kayo nakakahalata? Sabi ko, ang isang katikista, nandun na lahat. Hindi lang sa pagtuturo, nasa worship pa, nasa service pa. Na-experience ko yan dyan sa jail. Hindi lang ako katikista dyan, pati service tuloy. At saka dyan na rin ako, pasok na rin. All around. Paano mo nga naman ituturo yun kung di mo mismo alam? Tsaka hindi ka pwedeng bumitiw. Oo, tama. Oo, totoo. Yan Hahanap-hanapin mo na tsaka parang nakuha mo yung attention. Oo. Ida-drop mo ba yun kaagad? Yun Kasi hindi, kaya parang correct. kailangan tapusin mo siya. So, parang kung hinagisa ng salbabida, biglang-bigla, di-deplete mo yung bahala na kayo sa buhay. Parang gano'n, nakakahawa naman, di ba? Nako. Interesting talaga yung conversation na to. At hindi pwedeng hindi natin ituloy kasi mabibitin. Oo.
Tsaka gusto ko talagang malaman yung mga nagkukwento pa lang sa akin, Miss Doris, mga namamangka, umaabot ng Ako, bilib ako sa mga yung mga 30 years na nilang ginagawa. Pero makikita pa rin yung glow sa mukha nila. Nakakaingit Ano mga sila. to? Heroes, unsung heroes. Exactly. So, pwedeng ikwento natin yung mga yan sa susunod na episode. Pero, kailangan tayo pamupungaryanin yung episode tamo ngayon. Hariyan tayo kining panalangin. King lagyo ning ipa ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalub mong pami katagun, ami sabi-sabi, may papagkwento, at miragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kaming akakakwentuan, at syo ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman, ning pamanatili mo ka rin karelang puso. Pagkalub mo sana kareleng, maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon, ilawot mula, king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo kareleng kekang lugod at lunos. Yapagmingan keka iti, king lagyo ng Hesukristong kekaming ginu, magari kayabe mo at ning banalay Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. May magpapaalam na po muna kami ngayong tanghalian. Ako po si Tita Doris na nakasama niyo po. At ako naman po si Sister Daisy sa ulitin. King lagyo na po ning Komisyon ng Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldo ngay ni. Ay tumubos, langit at lupa siya'y mapurihan, araw at tala siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos.